Hello, Ka-Faith Fuel. Tanong muna bago tayo magsimula. Naranasan mo na bang mag-worship pero parang walang epekto? Ginawa mo na ang dapat, kumanta, nagbigay ng offering, umattend ng church Bible study, pero parang walang nangyari sa puso mo? Baka ito ang mas matindi. Pwede pala tayong sumamba, pero hindi pala tinatanggap ng Diyos ang pagsamba natin. Masakit pakinggan, pero ito ang katotohanang ipinakita sa atin sa Genesis chapter 4 sa kwento ni Cain at Abel. Magkapatid sila, si Cain magsasaka, si Abel pastol. Pareho silang nag-alay sa Diyos. Si Cain, bunga ng lupa, si Abel, unang anak ng alaga niyang hayop, yung best. Pero alam mo kung ano ang nangyari? Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Hindi tinanggap ang kay Cain. Grabe, di ba? Pareho silang nag-alay, pareho silang sumamba. Pero isa lang ang kinalugdan ng Diyos. Bakit kaya? Si Abel nagbigay ng best. Hindi lang sa alay, kundi sa puso. Si Cain, parang okay na yan, Lord. Okay na to. Parang obligation lang. Walang halaga. Walang pananampalataya. Let's be honest. Ilang beses na tayong ganito. Para sa mga estudyante, nag-worship ka nga, pero puro pressure at stress sa grades ang nasa isip mo. Para sa mga worker, sumasamba ka nga, pero galit ka sa boss o sa co-worker. Para sa parents, umaattend ka ng church, pero buong worship time, iniisip mo pa rin ang bayarin at ang problema mo sa bahay. And for church leaders or volunteers, minsan, busy ka sa gawain, pero ang puso mo ay nasa performance, kung paano magiging perpekto ang worship service nyo, at hindi na nakatuon sa presence ni God. Matthew chapter 15 verse 8, sabi dyan, pinararangalan ako ng mga taong ito sa kanilang labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang sakit, pero totoo. Hindi lahat ng worship ay tinatanggap ng Diyos. Kung ang motibo ay mali, kung ang puso ay sarado, o kung performance lang, hindi tunay na relasyon. Nung hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain, imbis na magpakumbaba, nagtampo siya, nagalit siya, naiinggit, at sa dulo, pinatay niya si Abel. Genesis chapter 4 verse 7, kung gagawin mo ang tama, tatanggapin din kita. May chance si Cain, pero pinili niyang huwag ayusin ang puso niya. Baka ikaw rin ito ngayon. Alam mong may mali, pride, galit, inggit, pero ayaw mong aminin. Ayaw mong magpabago. Gusto mo lang gawin ang ginagawa ng iba. Pero ang Diyos hindi nakatingin sa gawa mo. Tinitingnan niya ang puso mo. Sa totoo lang, lahat tayo guilty minsan. Nagpipray pero wala sa loob. Umaawit pero walang puso. Nagbibigay pero napipilitan lang. Umattend ng church pero laging late o laging absent ang puso. Kasi sinusulyap-sulyapan si crush. From young people to adults, students to workers, parents to leaders, we've all been Cain at one point. Bakit? Kasi minsan, ang worship ay naging requirement na lang. Hindi na relasyon. Naging Sunday routine. Hindi na daily surrender.
Paano maging katulad ni Abel at hindi ni Cain? Kung gusto mong siguraduhing tinatanggap ng Diyos ang worship mo, ito ang 4 na bagay. Magpakumbaba. Aminin kung may mali sa puso mo. Huwag magmatigas. Maganda ng puso't isip bago sumamba. Huwag bara-bara. Huwag late-late dahil nanood ng Korean drama. Bigyan ng oras si Lord. Hindi tira-tira. Ayusin ang relasyon sa kapwa. Matthew chapter 5 verse 23 to 24, ayusin mo muna bago ka maghandog. Ayusin mo ang puso't isipan mo. I-focus mo ang heart mo sa Diyos. At 4, ibigay mo ang best mo. Hindi lang kung kailan feel mo. Hindi lang din Sunday, lahat ng araw ay maging worship para sa atin. Lagi nating ialay ang ating puso't isipan sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1, ialay ninyo ang sarili ninyo bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Iyan ang tunay na pagsamba. Final reminder mga kapatid, ang pagsamba ay hindi tungkol sa ganda ng boses, dami ng ministry, o gaano ka ka-active sa mga devotional or Bible study. Ang pagsamba ay tungkol sa taas ng puso, kung gaano ito kababa sa harap ng Diyos. Sa Generation Z, sa mga Gen X, o kahit senior citizen, lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa tunay na pagsamba. Hindi performance, hindi show, kundi puso. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, turuan mo akong maging tulad ni Abel, na ang bawat handog ko ay galing sa puso. May pananampalataya at may paggalang sa iyo. Alisin mo ang pride, inggit at katigasan ng loob ko. Linisin mo ang pagsamba ko at sa bawat paglapit ko sa iyo, naway tanggapin mo ito. Dahil totoo ito. Amen. This is your Faith Fuel from Faith Fuel Daily Bible Inspiration, reminding you that worship is not just what we do, it's the heart behind what we do. God bless you, Faith Fuel, hanggang sa susunod. Na-bless ka ba sa episode na to? I-share mo sa pamilya mo, sa youth group mo o sa churchmates mo. Follow mo na rin kami sa YouTube, Faith Fuel DBI, at sa Facebook, Faith Fuel Daily. Tuloy lang sa pagsamba, hindi sa panlabas, kundi sa puso.